Sabay na. Viral ngayon, Vice tanda ng lumo sa matanding pasabog ni Bibi Gandang Hari. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong post ni Pinoy Trending. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suportahan natin si General Macanas, lalong-lalo na ang The General's Viewpoint. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow kay General Macanas, mga katunay, para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas niya. Ipagpatuloy natin. Dumarami po ang mga taong galit kay Vice Ganda. May nagsuggest, hindi na daw Vice Gandang itawag, Vice Tanda. Ito si Bibi Gandang Hari. Yan. Yung kapatid ni Senator Robin Padilla na dating naging actionista, nag-decide na maging leading lady na lang. Pero ba? So, naging babae. Ito pala, matagal na niyang may kinikim-kim siyang galit kay Vice. ano ito? Kay Vice. Kay Vice Ganda dahil nilait na siya noon pa ni Vice Ganda. Hindi lang siya kumikibo. Ngayon, nang dahil sa nangyari, yung joke niya kay Tatay Digong, ito, diehard Duterte supporter din itong si Bibi Gandang Hari kasi nga, syempre, yung nangyari sa kapatid niya, si Robin Padilla, nakakulong, wala nang pag-asa sa buhay, binigyan ng direksyon ng mga Duterte. Binigyan ng absolute pardon, pinalabas sa kulungan, kaya naging senador. Tama yun. Kumbaga si Senator Robin Padilla, kaya nakikita natin na ganyan kasolid kay Tatay Digong. Siyempre, unang-una, nandiyadyaan yung utang na loob. Pero yan yung tao na talagang marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi katulad ng iba na pagkatapos gamitin ng mga Duterte sa kanilang sariling kapakanan, nung nagtagumpay na sila sa kung anong gusto nilang marating, ay biglang tinalikuran ang mga Duterte, lalong-lalo na si PRRD. Pero ito sa katayuan ni Senator Robin, nakita natin yung pagiging solid ni Senator Robin Padilla kay PRRD at hindi siya nawala sa likuran ni PRRD. Diba nakita naman natin, nagpunta pa si Senator Robin sa Netherlands para suportahan si PRRD. So syempre hindi naman tayo magtataka na si Bibi Gandang Hari, kilala natin to bilang Rostom Padilla dati, pero syempre Bibi Gandang Hari na siya. Syempre supporter ng si Robin talagang solid siya kay Duterte. So, syempre, alam na rin natin tong si Bibi Gandang Hari, sigurado naman na isa din sa sumusuporta kay PRRD sa mga Duterte. Ngayon, yung sinasabi dito ni General Macanas na meron pa lang matagal nang dinadalang sama ng loob si Bibi Gandang Hari kay Vice Ganda. So, ito yung pagkakataon na mailabas naman ni Bibi Gandang Hari, yung nakikimkim niya kay Vice. Kumbaga, ito na yung right time. Ilabas mo na kung dapat ilabas. Ano yung mga sinabi niya rito? Ito, malaking utang na loob nila sa mga Duterte. Kaya, naglabas ng hinaing, nagbitiw ng maanghang na salita si Bibi Gandang Hari kay Vice Tanda. Nako! Pasensya na kayo, malakas ang ulan. Oo, malakas talaga ulan. Dito sa location ko. Maingay. Lakasan ko na lang boses ko Bibi Gandang Hari, may maanghang na banat kay Vice Ganda. Sa kanyang live stream, binatikos ni Bibi si Vice dahil sa mga sinabi noon ng komedyante laban sa kanya. So, matagal na pala ito. Para bang Jessica Soho na nilait
binastos ni Vice Ganda. Alam mo, yan naman talaga ang yan naman talaga ang kapangyarihan ni Vice Ganda. Yung manglait ng kapwa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo si Vice Ganda, hindi talaga ito literal na komedyante. Hindi siya literal na komedyante katulad ng iba. Yung mga nakilala nating mga sikat na komedyante gaya nila Panchito, Dolphy, Babalu, Andrew E. Redford White, 'di ba? Marami, Rene Riquestas. Napakalayo ng isang Vice Ganda sa kanila. Hindi mo maihahalin tulad si Vice sa pagpapatawa ng mga nabanggit kong komedyante. No? Kasi si Vice ito para siyang trying hard para sa akin. Trying hard siya magpatawa. No? Kasi hindi siya makakapagpatawa o makakapag-entertain sa mga tao hanggat hindi niya nilalait yung isang tao. Hindi ka literal na komedyante kung gagamit ka ng isang tao para gawin mong katawa-tawa. 'Di ba? Hindi dapat ganon. Hindi naman natin nakikita sila Rene Riquestas kahit sila Pipoy, sila Jose, si Jose. Nakikita naman natin talagang si Jose, bawat kilos ni Jose sa Itbulaga talagang nakakatawa lalo na doon sa sugod bahay. 'Di ba? Mga salita pa lang ni Jose, mga ano pa lang, talagang nakakatawa na. Kumbaga si Vice, eto lang talaga yung technique niya Kumbaga hindi siya mabubuhay sa pagpapatawa kung wala siyang sinasubject na mga tao. Diba? Kaya ako, sinasabi ko nga, hindi ako tagahanga nitong tao na to. Kasi para sa akin, hindi mo siya maihihilera sa mga literal na komedyante. Diba? Hindi mo siya mahihilera doon. Ngayon, kung yung iba natutuwa sa ginagawa ni Vice, nasasayahan sila, kami naman na lumaki sa tunay na komedya sa napapanood namin, is alam namin hindi ganyan ang klase ng pagpapatawa. Yung kailangan mong manlait ng tao para nakakatawa ka. Nakakatawa ka nga. Pati yung taong ginaganyan mo is pinagtatawanan din. Sa tingin mo ba hindi nasasaktan yung mga taong ginaganyan mo? Di ba? Ito pala si Bibi Gandang Hari, binastos na rin pala siya ni Vice Ganda noon pa. Ito. Matatandaan na isang dekada na ang nakakaraan ay inokray o binatikos. Inokray ni Vice ang desisyon ni Bibi na pumasok bilang model sa Amerika. Ito ang pahayag ni Vice Ganda. Nag-modeling school sa New York yata. Bakit magmomodela? Ngayon siya magmomodeling, nasa 40s. 40 ng edad, di ba? Medyo may edad na siya, ani ni Vice. So, yon, dinibdib. Offensive ang dating kay Bibi Gandang Hari na nag-modeling matanda na 40 years old. Ano naman ngayon kung mag-modeling si Bibi Gandang Hari sa edad na 40 years old? Ibig sabihin kapag tumungtong ka na ng 40 years old, wala ka ng ibang dapat gawin? Ano, tutunganga ka na lang? Wala na bang karapatan si Bibi Gandang Hari na gawin yung gusto niya? Bakit? May mga model din naman na may mga edad na. Di ba? Tsaka yung 40 years old is hindi pa may edad dyan. Bata pa yan. Di ba? Parang sinabi mo naman na lolo ka na. Di ba? Parang ikaw, ano din naman ang edad mo, Vice, di ba? Parang inamin mo na gano'n. Parang pahinga ka na rin, ganun ba? So, si Bibi Gandang Hari, karapatan niya yun. Yun ang unang-una. At isa pa, bata pa si Bibi Gandang Hari. Di ba? Masama kung magmo-model siya, nasa 70 years old na siya. Di ba? Pasensya na doon sa mga 70 years. Alam nyo naman, di ba? Hindi mahirap na mag-model. Pero syempre, kung may mga seniors na modeling, ayun pwede. Pero kapag yung model na mga is medyo labas na, kahit naman tayo sobra naman to, 40 years old, bawal na. Ganon, parang sinasabi mo, lahat ng 40 years old, wala na silbi sa mundo. Di wala ka na rin silbi sa mundo. Di ba? Okay.
Ayon kay Bibi ay matagal niyang kinimkim ang sama ng loob kay Vice. Bilang tugon ay sinabi ni Bibi na walang karapatan si Vice na tawagin ang sarili niyang ganda. Ayun. Vice ganda nga naman. Ang term na ganda Is doon sa shouldn't maganda. be related to him. Kasi walang maganda sa kanya. Kasi ayun kaya Vice ganda, sinasabi nga ni Bibi Gandang Hari, no, na hindi siya dapat tawaging Vice ganda kasi hindi naman siya maganda, parang gano'n. Parang salungat. Parang ito nga, yung parang Vice ganda siguro, parang salungat talaga dun sa ano niya, sa pinapakita. Alam mo kasi Vice ganda, parang sabihin natin na hindi angkop sa iyong pangalan mo, pero sana binawi mo na lang sa ugali. Kasi kung hindi angkop sa pangalan mo, yung postura mo, syempre, di ba, hindi siya angkop. Sinasabi nga ni Bibi Gandang Hari, pero nakikitaan ka naman ng pagiging maganda ang ugali, is wala namang problema. Vice ganda pa rin. Kasi maganda, at least maganda ang ugali ko. Ika nga, yung mga taong pangit, di ba? Hindi ko naman sinasabing pangit si Vice, ha? Di ba? May mga taong pangit. Kahit pangit ka, pero bumabawi ka sa magandang ugali. Di ba? Yun yung maganda ron. Ang hindi na maganda dyan is yung, alam mo na, di ba? Pag mayroong mga tao na pangit na nga, tapos ang pangit pa ng ugali. Iba na yun. Di ba? Hindi ako nangungutya but really, base sa mga napapanood ko at nakikita ko minus the wig, honestly maganda yung wig, walang maganda ani. So wig lang daw maganda. So hindi na siya si Vice Ganda. From now on, we shall call this person Vice Tanda. Yun lang. Siya si Vice Tanda. Agree ba kayo? Ganda, Vice Tanda. Mas okay, Vice Tanda. Sinabi pa ni Bibi na walang karapatan si Vice na questionin ang desisyon niyang maging babae. Ayaw mong tanggapin ang pagkababae ko, questionin mo, wala ka naman palang sense. Maswerte ka at sumikat ka dahil bubita ka. Hindi parang parang inaano ni Vice yung pagiging babae ni Bibi Gandang Hari. Kino-question niya. Naku naman, mali naman yun. Bakit naman ikaw, di ba? Yung ano mo, hindi kino-question. Hindi naman siguro question ni Bibi Gandang Hari ang pagkatao mo. At least nirespeto niya. Siyempre, bilang ganyan ang pagkatao mo, kung ano man ang pagkatao ni Bibi Gandang Hari, sana nire-respeto na lang natin. Nire-respeto mo na lang. Kasi alam mo naman na ganun ka rin. 'Di ba? Imbis na ikaw ang makakaunawa kay Bibi Gandang Hari, ikaw pa yung gumagawa kay Bibi Gandang Hari ng ganyan. 'Di ba? Nasaan yung respeto? 'Di ba? Parang tapos biglang ganyan ang sinasabi mo. Imbis na ikaw ang magbigay kay Bibi Gandang Hari ng fighting spirit, lumakas ang loob niya, ikaw pa mismo ang tumitirya sa kanya. Tsaka hindi mo matanggap na gano'n. Sinasabi na hindi mo matanggap na nag-transform si Rostom bilang Bibi Gandang Hari. Yung pamilya niya nga natanggap yung pagta-transform ni Rostom Tapos ikaw hindi. Di ba? Mas Joseph naman. Sabi ko sa iyo, bobita, bobo. Well, salamat dito kay Bibi. Tsaka in fairness, si Bibi Gandang Hari, may itsura siya. Siyempre, alam naman natin Pasensya na inuulit-ulit natin yung Rostom. Pero siyempre dati, alam natin si Rostom Padilla talaga is napakagwapo. Isa sa magagandang mukha sa pelikula yan Sa showbiz. Gwapo si Rostom. Kaya talagang nung nag-transform siya sa ganyan, is maganda yung itsura niya. Diba? Maganda. Medyo pumayat nga lang si Rostom. Siyempre, alam mo naman yun, yung pagbabae, syempre kailangan gawin mong babae talaga yung figure mo, yung ano mo, magta-transform ka talaga mag-iiba. Pero, nandudoon pa rin. 'Di ba yung itsura, maganda pa rin yung itsura.
ni Bibi Gandang Hari. Lumalabas pa rin yung itsura niya. No? Hindi katulad ng iba, 'di ba? Tulad nito. Si Rostom kahit na hindi na mag-ano ng kung ano-ano sa mukha niya is talagang may itsura si Bibi. Oh. Gandang Hari na sa inyong malasakit sa mga Duterte. Kaya ito, reaction niya na ito. Kita mo sa litratong ito. Oh, di ba? Yung mukha ni Bibi Gandang Hari ko. Ah, di ba? Matagal niya nang kinikimkim, yung sama ng loob, hindi siya nagsalita. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Kasi hindi na rin niya mapigilan yung pambabastos ni Vice Ganda kay Tatay Digong. Kaparehas natin. That's bad kasi yun. Ako, kung ang joke lang ni Vice Ganda, yung mag-jet ski sa West Philippine Sea, okay lang yun sa akin. Pwede yun. Kaso Kasi may dahig sinabi pa eh. naman talaga ni Tatay Digong na mag-jet ski siya. Oo. Kaso nga lang may Huwag dahig lang pa eh. niyang isama-sama yung free trip pa sa ICC. Doon na ako na Tapos sinama pa yung mga DDS. nasaktan Oh, yun. dahil kawawa na nga ang ating Oo, Tatay Digong tama na yun. nakakulong. Kidnapping yan ha. Hindi sumunod sa due process. Tsaka wala naman kasi siyang alam eh. Parang halatang wala siyang alam sa mga nangyayari. Alam naman natin, supporter to ng Pinglawan, Dilawan. Pero sana naman, no, kahit ganong supporter kanila, is nagkaroon ka din naman sana ng konting respeto. Kasi nung in-interview mo naman siya sa programa mo, isinarap ka naman ni PRRD ng may respeto. Diba? Ating presidente, gandang naitulong, daming naitulong sa sambayan ng Pilipino. Kinidnap nila, ginala sa ICC, ngayon naghihirap sa ICC. Yun lang. Huwag nyo nang hamakin ang aming Kumbaga, wag na nating dagdagan kung ano yung problema ni Tatay Diggs eh. West Philippine Sea, jet ski, okay lang yun. Sige, pagtawanan nyo yan. Sinabi naman niya talaga. So, Vice, tanda. Tandaanan ko yun. Vice, tanda. Tapos, McDonald. Di mo na kami kakain. Kahit paborito ng mga apo ko. No more Ayaw nga pala, no? McDonald. Okay, si Yung, ano ito? CDO Fantastic. Ayan ha, si General Macanas, hindi mo nakakain sa McDonald's. Bilang simpatya sa ayaw niya kay Vice. Tama nga pala, si Vice nga pala is endorser to ng McDonald's. O pasensya na sa McDonald's. Naku, nadamay. Lagi din namin ino-order ang McDonald's. So, pasensya muna, McDonald's, no? Magja-Jollibee muna kami. O, tsaka Chowking, tsaka KFC. Nako ha. Tosino, okay lang yun. Hindi ako kumakain ng tosino. Sa CDO din? McDonald, kumakain ako, sumasama sa aking mga apo. So, Davao City Council, medyo gumalaw na. Kinondi na si Vice Ganda sa isang resolution, although hindi yung mas malakas na persona non grata. Ano lang, mabuti na rin yun. Kinondi na nila yung pambabastos, pwede na yun. Tama na yun. Tama yun. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.